I'm Kiran Bakanton and I'm going to interview a professional seafarer. Good afternoon, sir. This is my first question. What is your most memorable experience in your job? Yung memorable experience ko sa trabaho ko ay yung narating ko yung yung ibang lugar na wala namang yung parang libre. Yung lugar na narating na hindi ko makalimutan ay yung Jerusalem, yung sa Israel. Kasi madaming gustong pumunta doon, pero isang pagkakataon para sa isang nang naging seaman ako ay yung narating ko yung lugar na yun na libre lang. At siyempre, yung mga ano doon, yung mga tawag dito, yung mga pinupuntahan ng mga tourist, pinarating ko din. Tulad nung Tomb of Jesus Christ at yung mga iba pa yung sa sa Christmas. What are the problems you encountered when you start working abroad? Nung mag-umpisa ako, mahirap para sa isang beginner kasi iba-iba yung nationality na ma-meet mo sa barko. Nung una kong barko, yung officer namin ay Greek, tapos meron kaming mix crew ng Ukrainian at Romanian. So, first time ko on board, yung rank ko ay messman. So, mahirap para sa akin mag-serve lalo pa Greek yung officers, mix ng Ukraine. Mahirap din. Parang parang yung sa communication ay ayos naman, pero yung kanilang mga ugali, tapos yung kanilang mga uh, pag-utos ay iba-iba. So, yun lang, mahirap din talaga. Can you tell some achievement of which you are proud? Uh, yung masasabi ko lang ay, syempre kung ano meron ako ngayon, dati naman, baga nag-umpisa sa hirap, so, sa karan ko bilang pagsisiman, doon ako nakabili ng bahay, nakabili ng sasakyan, tapos siyempre nakatulong ako sa mga kamag-anak ko na nangangailangan din. And why did you decide to enter the field of being a seafarer? Sa totoo lang talaga, yung pagiging seafarer, mahirap yan ang trabaho eh. Pero sa ngayon, tingnan mo kahit saang mga kababayan niya man nag-abroad than base, mabasaan man, parang sa akin, lamang-lamang yung pagiging seafarer. Kasi, kumbaga, pag-alis mo ng ah, bahay mo, pupunta sa trabaho, kumbaga package na yun eh. Wala ka nang babayaran lodging, wala ka nang babayaran pagkain, wala ka nang babayaran na kung ano. Kumbaga kahit sa damit, kahit sa mga personal na lang yun ang sagutin mo. Pero lahat-lahat, kumbaga nandoon na. So, ang tatanggapin mong sahod ay buo na. Buo na talaga, walang bawas. What are your characteristics that make you think that you will be a successful seafarer? Siyempre sa characteristic yung una yung marunong ka makisama sa kapwa mo marino. Hindi lang sa palibhasa iba-ibang lahi sa barko. So, yung makikisama talaga. Samahan mo na rin ng sipag, tapos tiyaga. Kasi pag ngayon kasi yung mga kabataan kasi ngayon, yung mga bago nag-aaral pa lang ng pagsisiman, hindi naman nila talaga iniisip na, ay, magkatrabaho kong ganito. Hindi nila naramdaman yung tulad namin na dahil sa hirap ng buhay, gusto ko magmarino, gusto kong kumita. Eh, yung mga kabataan ngayon, siyempre, mga na yan, meron na kayong pera, meron na kayong naging buhay nyo. So, kailangan talaga sipag, tapos tiyaga, pakikisama, determinasyon. What kind of people do you find most difficult to work with? Sa experience ko so far, yung Burmese, Indians, yung parang minsan may sarili silang may sarili silang prinsipyo, yung parang mataas din yung yung ere. Kumbaga,
trabaho ko bilang bosen, hindi ganun kadali para magano, para magutos sa sa ibang nationality. Kung mga kapareho ng ating Pilipino, okay lang kasi madali pag-communicate at naunawaan natin yung yung salita. Sila iba, kumbaga mataas yung pride nila. Meron din akong nakasama na rapist, na pareho kong rapist na Ukrainian, ganun din. Parang mataas talaga yung nila, yung protect sa sarili. Kaya pagdating sa mga trabaho, medyo sino ka ba para sundin ka. Pero siyempre, professionalism sa barko kasi, kailangan sundin mo rin yung utos. Pero yung iba kasi, bago sumunod sa utos, nagreklamo muna. Can you give some tips to the students on how to become a professional seafarer? Sa inyong mga estudyante, kailangan sa pag-aaral pa lang, masigasig na kayo. Kumbaga, ito kasi yung umpisa eh. Kumbaga kung sa pag-aaral, hindi na kayo nag-aaral mabuti, eh paano na lang sa barko? Kasi advantage ito sa inyo na kung magaling kayo sa school, magaling yung academics nyo, malaking bagay din yun. So it's malaking puhunan para sa ng barko. Kasi future officers kayo eh. Kumbaga, nandito pala sa school, parang binabaliwala yun na. So how much more kung sa trabaho na kayo? What has motivated you to pursue in being a seafarer? Yung nag-motivate sa akin dyan, syempre yung needs sa buhay. Dito kasi talaga syempre medyo mababa ng sahod. Tapos i-compare mo sa mga seaman, syempre iba naman yung rate nun, iba yung sa rate, iba yung sa officer. Lamang-lamang pa rin talaga yung pag nasa pag-seafarer. In what school did you graduate? And why did you choose that school among many other schools that offers a marine program? Sa totoo lang, hindi ako graduate ng maritime school. Graduate ako ng education, secondary education sa Rondon State College University. Pero hindi ko pinurso yung pagiging teacher. So during that time, meron akong kapatid na shipmate siya. Eh, sabi niya, in-encourage niya ako na bakit hindi ka magsiman? Akong bahala sa'yo. So, nung time na yun, hindi pa ganito kahigpit yung mga requirements. Kumbaga, kahit hindi ka related course sa pag-isiman, pwede kang magbarko. So, nag-start ako as steward or missman. So, yun ang stepping stone ko. So, hindi talaga ako graduate ng maritime school. Kaya, pero sa barko ako ngayon. Seaman yung work. What are you thinking when you are on board? And what are the effects of this on your work? Yung pagdating sa barko, kung sa barko ka na, malayo ka sa pamilya mo. Kung meron kang problema, apektado yung work mo. Siyempre, hindi ka makakonsentrate. At pag problema yung inisip mo, so marami yung napiktuhan. Madami din yung mga kasama mo. So, kailangan talaga isipin mo na nandun ka sa barko para maghanap buhay. That's all, sir, and thank you, sir, for the interview. That's all of my interview, and good